Humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, ito po mainit na usapin. Ano po ang pananaw ng CICC sa insidente sa isang paaralan sa Zamboanga, maging ang pagkalat po ng video ng insidenteng ito online? Unang-una ho na gusto nating iparating ang ating pakikiramay sa lahat ng mga naulila at mga mahal sa buhay ng mga nasaktan at nasawi sa insidenteng to. No? To answer your question, Josh, no? Tinitingnan natin to na isang nakakabahalang insidente na naman. When it comes to school shootings, no, at hindi na nakakatuwa at hindi nakakabahala na talaga na sunod-sunod na yung mga pangyayaring to. At parang nagkakaroon ng reward yung mga ganitong insidente kasi nabibigyan natin ng atensyon, nabibigyan natin ng fame yung mga gumagawa ng mga ganitong tipo ng kaharasan. So pinapakiusap natin, nakikipag-coordinate tayo sa mga social media platforms na kung pwede, since it's violative of their community standards, i-take down kaagad. Okay. So, may mga ulat din po, Yusek, na may posibleng connection itong insidente sa online gaming, kabilang na po ang Roblox. Sa ngayon po, may nakalap na po bang digital evidence na nagpapakita na may kaugnayan itong gaming activity ng CICL sa insidente o bahagi pa lamang ito ng investigasyon? Ito, tama ka, Josh, no? Bahagi pa lang ito ng investigasyon at mahigpit at saka talagang tightly yung coordination natin with our law enforcement agencies, lalong-lalo na ang PNP-ACG na who's on top of the case. No? Hinihintay natin, nag-apply na tayo ng warrant, hinihintay natin ma-issue yung warrant at hinihintay natin na mabuksan natin yung mga devices na to. Although may nakikita tayo mga kumakalat na mga group chats at mga ebidensyang nilalapit sa atin ng ating mga netizens mismo at binavalidate natin itong mga information na to. Okay. Ano po masasabi niyo, Yusek, dun sa ilang ulat na binabanggit ng ilang eksperto na itong pagla-livestream ng karahasan ay mayroong mga hallmarks o palatandaan ng cognitive grooming? Your opinion on that? So, tama ka, no? The indications are there, but we cannot conclusively pinpoint that ito nga epekto nito kasi nakikita natin na parang may training, may nag-udyok. Kasi ang ending kasi, nagpakamatay. Yun yung ending eh. So, these are, again, I would agree that these have the hallmarks of cognitive grooming, but we cannot say that definitively unless we have proof to kasi ayaw naman natin magturo na ito yung mga culprits or ito may kinalaman to dito. Depende pa rin sa investigasyon. Well, ito naman po, Yusek, nanawagan ang CICC sa mga magulang na bantayan ang paggamit ng kanilang mga anak sa social media at gaming platforms. Ano po ang partikular na dapat bantayan ng mga magulang? Una-una ho, no, bantayan natin yung mga behavior ng anak natin. No? If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong open up the line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers usually from other countries, iba yung time zone nila. No? At pangatlo ho, pag lumalayo na sa atin yung mga anak natin na ayaw na magkwento, ayaw na makipag-usap sa atin, talagang dapat kumonsulta na tayo at mag-reach out na tayo sa mga, not only the authorities, but other interventions that can be had para mag-open up yung mga anak natin. Kasi pag halimbawa lumalayo na sa atin yung anak natin, ibig sabihin, may hawak na sa kanila. Kung sakasakali mang they're involved in grooming or yung mga NBEs, may hawak na sa kanila yung mga grupong to. Kaya hindi na nakikipag-usap sa atin. Alright. Bigyan din natin to, Yusek. We understand, nabanggit mo kanina, na direkta na kayong may koordinasyon sa mga social media platforms. Pero ang inyo pong paalala at panawagan sa mga ating mga kababayan na wag nang i-re-upload or i-repost yung video. Tama, no, sa ating mga kababayan, no, let's not give any more attention or palakihin pa yung attention na binibigay natin. Let's not give them fame. Let's not reward them. Yes. Dito sa pag-share pa natin ng mga videos na to. At ang iniwasan din natin, magkaroon ng mga copycats ng mga to, may ma-inspire, may ma-influensyahan ang mga videos na to na gumawa ng similar na karanasan sa ating mga kababayan. Alright. Randaton, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Maraming salamat din, Josh. Salamat, Yusek.